Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Happy weekend to everyone, no? Saturday po dito sa North America, November 4. So malamang mga kababayan, nakita nyo yung ating thumbnail at title, no? Walang kudita. No, kumbaga sa ano niyan, sa ibang interpretation, walang destabilization plot among the AFP or PNP. No? Kumbaga kasi sumabog po na balita sa ating bansa, no, na sinasabing merong nang gano'n na ugong-ugong at binalita ng mga mainstream media, pinick up ng mga vloggers at influencer, pinagpiestahan po ng ibang mga anti-Marcos admin. No, tayo po, nabasa ko rin po yan, kaso ako po nag-aantay pa ng mga ilang oras, mga 24 to 48 hours para sabihin natin na that is a verified information. So, to the dismay of the others, yan po, pinabulaanan na. Pero bago tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members at ganun din po sa mga nanonood ng ating videos, nagla-like and share. Maraming salamat po and may God bless you all. So eto po mga kababayan, no, i-background lang natin to. For sure, alam nyo na itong balita na ito at kung anong nangyari dito. Pero tayo, iba-background muna natin bago tayo magbigay ng ating opinion at reaction. So, kahapon dito po sa balita ng Inquirer.net, no, November 3rd, 11:36 p.m. No, sabi diyan. 11:36 p.m. no, gabing-gabi nagsusulat sila, no. Sabi dito, AFP Chief Browner to soldiers. Shun destabilization plot. Oh, yung shun yung iwaksi, no? Iwasan ninyo sa Tagalog. Armed Forces of the Philippines Chief Staff General Romeo Browner Jr. on Friday cautioned soldiers against participating in any destabilization plot against the government. In his message during the change of command ceremony at the Western Mindanao Command or yung West Mincom, Browner said the AFP leadership is firm in its commitment to the chain of command and the duly constituted authorities of the country. Bubulol na naman ako. Ito na naman si Lulu. Quote, once we find out that any of the active personnel are involved in destabilization, we will knock swiftly but judiciously. Browner also appealed to destabilization plotters, please do not involve the active personnel of the AFP. No? He revealed that there have been efforts to recruit from among the ranks of the AFP. Maraming humihikayat sa mga individual members namin. Marami tayong narinig ngayon na mga masasabi na destabilization efforts na dapat palitan ng ating Pangulo, dapat magkaroon ng kudita. Ayun po ang sabi niya. Sadly, some of them are former officers of the AFP. Nakausap ko ang iba sa kanila. Sabi ko, you have the right to do that because we are in a democracy, but please do not involve the active personnel of the AFP. O yan, ayan po yan. Speaking to journalists after the ceremony, Browner clarified that the destabilization effort is not widespread. Wala naman tayong naririnig na malawakang galawan, but may mga movements nung September 21. O yan, siguro naalala nyo yan, no? I think ayan yata yung birthday ba ni Apo Lakay yan, September 21. Di ba may mga nag-rally-rally yata dyan? May mga grupo na nagsasabi na mag-rally tayo. Alam naman natin kung anong layunin nila. We are warning our soldiers not to join any of this movement as we want our country to move forward to progress. O tama naman po yun, di po ba? So, yung balita na yan, kinagat po, no, ng mga katulad nating vloggers o yung mga influencers,
Yung mga anti-admin talagang parang tuwang-tuwa po sila. No, alam nyo na, they want to remove the duly elected president of the country, si Pangulong Bongbong Marcos. At sino ipapalit ninyo? Yung vice presidente? Nek-nek ninyo, no? Maghalo ng balat si Tanalupan kung mangyayari yan. And remember, nasaan ang sinumpaan yung tungkulin, kayong mga sundalong tutupad yan. Remember, majority of the votes, no? Majority of the Filipinos voted for the duly elected president PBBM, no? Sabi nga ni Chief Browner, huwag kayong sumali dyan. Now, eto po, nakuryente po. Hindi lang mga vloggers or influencers ang nakuryente dito, na yung mga nagpaalabas kaagad. No, kasi breaking news yan. Siyempre, panonoorin nyo yan. Uy, ano na nangyayari? Maski na nga po ako, nag-message ako doon sa isang kakilala natin. Sabi ko, uy, meron daw ganito, ganito. Oh, pero hindi ako nag-vlog. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, nag-aantay ako ng veracity nito, no? Yung PCO naman, naantay kong maglabas ng kanilang pahayag, wala naman. O, kasi di ba meron silang media literacy? Wala ano nangyari? Yung mismong AFP, yung mismong National Security Council na si Secretary Anyo ay naglabas po ng pahayag tungkol dyan sa sinasabing pahayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. doon sa kanyang speech sa change of command sa West Mincom. No, kukunin na lang natin dito sa Philstar Global kung ano po yung kanilang sinabi. No? Actually, yung Inquirer din po nagpalabas ng kanilang article that debunking the previous report they have written. So, pero natin babasahin yun kasi parang may kulang dun Dito po sa Philstar Global, ito po. No destabilization plot, just passionate officers. Ayun po yung sabi ni National Security Advisor na si Eduardo Anyo. O, ayan. There is no plot to destabilize the government, although they are passionate debates. Yan, tandaan nyo, passionate debates. But sometimes, your fascination, no? Minsan nagkakatotoo May naniniwala. Kasi minsan, pag ikaw ay high-ranking officers, you still have some following. Alam mo na, yung mga nahawakan mong tao dati, yung dati mong nilid, no? Siyempre, nasaan ang niyan? May mga si General. Talagang namin yan, diyan kami. Kung anong sabihin ni General, diyan kami. May mga blinded din po. Pero hindi naman po lahat Hindi ko po nilalahat yan. Bago kayong mag-decide to join this passionation ng isang grupo o iilang tao lang, better think 100 times or 1,000,000 times. Is that worth it? Kasi kung mangyayari ito, mga kababayan, hindi lang economy ng bansa, kundi pati buhay. Kahit nanino man, civilian o sundalo o kapulisan, lahat po yan. Magugulo tayo. Wala nang katapusang gulo sa bansa natin, kaya hindi tayo makamove forward 'Di ba? Kaya tayo na pag-iiwanan kasi ang alam natin puro gulo, puro destabilization, puro passionism. Why don't we have a passion to unite in one common goal? No? O marami palang goal. Peace, no? Unity, kasi united tayo, and development in all aspect. No? 'Di ba? Hindi ang nangyayari, puro na lang gulo, puro ayaw namin dito, ayaw ganyan. No? Pwede ba? Tama na, ika nga, sobra na. No? Tama na yung ganyan. Mag-move forward tayo. Iwan na tayo in terms of development, in terms of economy. O ngayon, bumabalik na, nagra-rise up tayo from the deepest abyss. O, diba? Deepest abyss na yun, Abyss na yun. Yung pinakamalalim. Nandun tayo ngayon, unti-unti tayong umangat, tapos may mga ganitong rumors lang, Rumors lang yan. Diba? Sabi nga, passionate lang O, wag nyo nang ituloy. Mag-isip kayo. For the sake
of our country and for the sake of Filipino nation. Stop it. Di ba? Oh. Ito sabi, tuloy natin ha. Among retired military officers on the policies of the Marcos administration. Ayun po ang sabi ni NSA Eduardo Año. Only passionate debates. Huh? Reports quoted AFP Chief Romeo Browner Jr. as saying earlier that he have heard of destabilization plots, including calls to stage a coup d'etat to unseat President Marcos, some of them involving former military officers. But, ito po, Browner yesterday dininay po yan ni AFP Chief of Staff, saying that there was such a plot and that his statement was taken out of context. He had reportedly talked some of those who were into the supposed destabilization plot and told them not to involve active soldiers. The military chief also claimed that there are no widespread movements against the administration, but warned soldiers not to join such actions according to media reports. Browner did not identify the personalities who are reportedly pushing to get Marcos out of power. No? It was taken out of context. I did not mention about destabilization plot. When you say plot, it's like there is a plan that is ready for execution. O, yun po yung sabi ni AFP Chief Browner. Tama naman siya. May plot na, may plano ka na. Wala naman. Diba? Out of context. Di po ba? Browner added that what he said was that we heard some chatters of destabilization effort. That's the specific word that I said. So I did not use the word plot. But the context of that speaking engagement is I was talking to our troops, our sailors, airmen, and what I was saying was that I was reminding them that as soldiers, we should take our oath seriously, that we protect the Constitution. O mali lang po yung pagkakatype dyan. Constitution po yan. The official underscored he was telling military personnel not to get involved in any movement. Browner added that he has big respect for retired officers. Correct naman. You have to do some respect kasi mga senior mo din yan. Pero wag silang magkakamali. No? Wag silang magkakamali. Even though mga retired na sila, no? They still have to follow the Constitution at yung mandato ng Constitution na ito, no? To protect the Filipino people. Di po ba? Yan. Kung gagawin po yan ng mga retired officers, kayo, ng mga active officers, mag-isip po kayo. Okay lang na kayo gawin yung mandato nyo na ipinag-uutos ng Constitution at ng batas na labanan ng insurgents. Mga armed insurgents. Pero yung mga civilian, na walang kalaban-laban, tapos lalabanan nyo kapwa nyo sundalo, mga kamista ninyo, isip-isip po kayo for the sake of dispassionate retired officers ng mga generals ninyo. Di po ba? Ano? Isip po kayo. Tama na. We have a lot of history about these coup d'etats. Tama na po. Nakita nyo ang devastation yan. Di po ba? At yung mga sumali dati dyan, probably they have this, yung may tawag dyan mga kababayan, yun parang napag-isip-isip din nila, no? Na nagkamali sila. Ayaw lang nilang aminin kasi mga sundalo sila. Alam nyo naman, mga mapapride yung mga yan, yung iba dyan, Okay, ito pa sabi ni AFP Chief, that the context of my statement that soldiers should not join this kind of activities like rallies. So it was as simple as that. I never mentioned about any destabilization plot. O, ayan po. Di po ba? O, ano naman ang sabi ni Secretary Anyo nung natanong siya? Yes, they were healthy and passionate exchange debates among some retired former military officers and even criticism against a few policies of the current administration. But they are within the bounds of our democratic space. Although open abuse, they are mere part of freedom of expression, mostly academic discussion. O, correct naman yan, no?
But there is no destabilization plot movement against the government. The security sector shall remain vigilant and ready to take immediate action against any sinister group that will undermine our national security. Correct. Tama. No? Healthy discussion. Parang tayo lang, nag-uusap-usap. Ayaw ko nung policy ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw ko nung itinalaga niya dyan. Kulang siya sa action dito. Yung mga ano niyan, di niya mabantay. Mostly sa DA, di ba? O, ganyan. Pwede nating batikusin. But, to provoke, no? Or to plan, to plot any destabilization against this democratic government, against the sitting president, or any diyan sa nagagawin ninyo, mag-isip-isip po kayo. Kayo ang sisira. 'Di ba? Ang hirap na ulit bumalik. Itaguyod ulit ang ekonomiya natin. Sinong mga negosyante ang magtitiwala pa na magnegosyo sa bansa kung ganyan namang kagulo pala sa ating bansa? Sino magtitiwala? Wala. Akayawan nila ang bansa natin. Ikaw ba magninegosyo ka sa bansang hindi stable? Sa bansang mamaya-maya bigla na lang may magkukudita, may mga kung ano-anong gagawin ang mga armed group o whatever. Lalayo sila sa bansa natin. O doon na naman tayo ulit. Sadlak na naman tayo doon sa ilalim. Kaya mag-isip-isip po kayo. Tama lang naman ito na nababanggit para it serves as a warning to this destabilization plotters. Mostly yung mga iba dyan, mga instigador, yung mga vlogger pa at influencer. Kilala nyo siguro yung tinutukoy ko, yung iba dyan, na anti-admin. Na sabi, mag-rally na tayo, patalsikin si Bongbong Marcos, ipalit si Sara Duterte, o ang tanong dyan, may kinalaman ba si Sara Duterte? Diba? Mapapasama na naman dyan ang BP ninyo. Kasi iuugnay siya doon kasi ang bukang bibig nitong mga nagsasabi ng mga ganyan ay Duterte. Sara Duterte, o diba? Babagsak na naman ang ratings niya. Diba? So ang masisisi dito, damay dito ang BP. Kasi yung iba pong mga vloggers dyan, na nagkukunwaring mga hunyangong Sara Duterte or Duterte followers or supporters. Wala namang kinalaman diyan si BP. 'Di ba? Hindi naman sa pagtatanggol kay BP, pero wag niyo namang idama yung tao, kung may kinalaman siya diyan, ay hudas siya. 'Di ba? Ako pinanghahawakan ko yung sinabi niya noon sa Tagum. Noong nangampanya sila dun sa Davao, sa Tagum. Sabi niya, speech niya, ingatan natin si Apo BBM. Siya mismo ang nagsabi. Walang iba nagsabi kundi siya. Ingatan. Therefore, bakit nyo idadamay si BP dyan? Sa katarantaduhan nyo. At hindi papayag si BP na patalsikin si BPBM. Aside sa ganun mag-BP Presidente relationship, magkaibigan sila Hindi naman siguro traidor ang BP Sara Duterte. Kaya kayo dyan maski na po rumors yan, passionate debates or kwentong inuman lang, don't you ever do it. Sabi ko sa inyo, it will be a big disaster sa ating bansa. Maraming masasayang. Wag na po. At kung meron man yan, sana po dito sa ating NSA, sa NSC o whatever, sa ating mga intelligence gatherers, pagtuunan nyo po ng pansin yan. Saka anuhin nyo po sana dito sa national security kay kay Jonathan Malaya, kasi kasama ba ito ni Eduardo Anyo yan na tiktikan nyo tong mga vloggers, influencers na ito na nagpapakalat ng mga misinformation, disinformation sa ating bansa at sa ating gobyerno. Makikita nyo dyan, lalo na yung September 21, kung nabanggit man yun, alam nyo na kung sino yan mga yan Sumisigaw pa dyan At para naman dito sa mga journalist na ito, sa mga media, sa mga writer, out of context kayo sinabi. Out of context. Meaning, hindi nyo naintindihan yung sinasabi nung ini-interview. Di po ba?
Alam nyo ba talaga mag-breakdown ng mga sinasabi? O you just forgot? Kaya nga, di ba, may mga recorder kayo for you to analyze and report it properly. But what you have done is a big disservice to the Filipino people. You gave us a misinformation. Hindi po disinformation. Misinformation. Fake news. Kung gusto nyong i-malign yung mga general, mga retired officers, at higit sa lahat, gusto nyong sirain ang credibility ng AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa mga tao at sa mga retired officers ng military. Di ba? Even though hindi niya pinangalanan, siyempre magkakaroon ng ano yan, yung mga retired officers. Di po ba? Walang ganon. Huwag niyong gawin ganyan. Hindi lang po ito mga kasalanan ng mga vloggers and influencers. Kasalanan din ng media kasi they misinterpret yung sinabi ni AFP Chief Browner. Pero at least ito, no, binigyan tayo ng idea na talagang meron yan. Hindi maiiwasan na magkaroon ng chatter, usap-usapan na, kudita. Kasi may mga taong disgruntled. No? Pero hopefully, hindi po maapektuhan ang ating mga active na mga uniform personnel. Isama na rin natin to mga kababayan, no? Yung sabi ng kanilang spokesperson, si Colonel Medel Aguilar. Sabi niya, misquoted. Tama naman. Diba? General Romeo Browner, the Chief of Staff, was simply misquoted. In his message to the troops during the change of command ceremony of the West Mincom, he merely mentioned the reported efforts by certain individuals to upset the peace and stability that the country is enjoying right now under the leadership of President Marcos Jr. Yan. Di po ba? Kaya, huwag kayong gagago-gago, ha? Ito pa po. Sabi ng PMP rin, they are looking into the coup reports. Anong sabi ni PMP Chief Acorda Jr.? Matibay pala ang mga chief ng ating uniform personnel. Puro junior. Matatapang, no? Romeo Browner Jr., Benjamin Acorda Jr., ang presidente mo, junior. Ako'y magpapalit na rin ako ng junior. Simply Tokis Vlog Junior. Anak ng show. Ha, di ba? O baka pati si Eduardo Anyo, junior na din. Si Sara Duterte. Sara Duterte, junior. Lahat na lang may junior. Magpalit na tayo, maglagay na tayo ng junior natin para ano. Ang galing presidente mo may junior. AFP chief mo may junior. PMP chief mo may junior. 3 junior yun, no? Nang show pa. Ito po sabi ni PMP Chief Acorda Jr. With regards to that, we are closely monitoring the reports. Ayan. Good job. They are all active. Congress. Dagdagan nyo intelligence pan ng mga yan. Ulitin natin. Yung pong ni-report ng mass media, ng mga vloggers and influencers, nung unang-unang lumabas na balita na may destabilization plot against this sitting president, mali po yun. Misinformation. Walang kudita, walang destabilization plot. Ayan po ang sinabi ni NSA, Eduardo Anyo, ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., misquoted, misinterpreted, at nilinaw na rin po yan ng AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. So wag po kayong maniniwala. Pero dapat hindi pa kampante ang ating mga uniform personnel, ang ating National Security Council, ang ating National Security Advisor. Kailangan yung galugarin yan at manmanan nyo na rin yung mga influencer at vlogger na yan nagpapakalat ng ganyan po, no? Okay? So yan. Now, pupunta po tayo dito, no? Sa suportang ibinigay ng Japanese government sa atin. No, kung maalala nyo, bumusita po dyan ang kanilang Prime Minister na si Fumio Kishida. Pasensya na po. I'm sorry if I'm pronouncing your Prime Minister's name incorrectly. I do apologize and
hope you will understand my pronunciation. Ang hirap po mag-English, mga kababayan. Alam nyo naman, hindi tayo magaling mag-English. Sinasabi ko na yan sa inyo, no? But, nagpapasalamat po tayo sa ating kaibigan, mga Hapones, no? Ohayo gozaimasu. Yan. Tama po ba yun, no? Yung ba yung ano? Tingnan ko nga ano ba ang thank you sa Japanese, no? Para mabanggit naman natin ng tama, no? Thank you in Japanese. Ayan. Arigato. Pasensya naman po. Arigato. Ayan. Ay, nako, mali pala tayo. Mali po. Arigato. Ayan. Arigato gozaimasu. Ayan, siguro ganun po yun, no? Ang hirap talaga. Basta, to all our Japanese friends, thank you for your aid, for the grant, for considering us a very good friend, the Filipinos. Okay, so eto po mga kababayan, no? Napakalaking tulong po ito para sa ating defense, no? Sa balita po ng Philippine News Agency, no? Yung itutulong po ng bansang Hapon. Japan's 235 million pesos grant for coastal radar to boost Philippine maritime security. So, ang laking halaga po niyan. 235 million pesos. Grant. Hindi po loan. Ito po mga kababayan, correct me if I'm wrong with this, no? Sa akin pong pagsasaliksik, no? Gusto ko po kasing malaman kung ano yung pinagkaiba ng loan sa grant, no? Kasi sabi diyan, grant eh. Yung loan daw po, no, base sa ating pag-google, babayaran mo yun. Tapos baka may interest pa yon. Ang sabi sa grant, no, in terms of money, no, is amount of money that a government or other institution gives to an individual or to an organization for a particular purpose. Ang tanong, babayaran mo ba yun? Sabi po dito, ay hindi. Grant nga eh. Di ba? Di ba? Di ba sabi diyan, no? A loan requires you to repay the money you borrow. Whereas a grant does not owe. Di ba? Ibig sabihin parang ayuda po ito. Aid. Walang tayong babayaran. O di ba? Kung tama man po yung pagkakasulat dito, galing na to sa Philippine News Agency. It's a grant. Hindi babayaran. O, correct me if I'm wrong. Kaya nga sabi ko sa inyo nung una eh. Di po ba? 235 million grant. Hindi na babayaran. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. said Saturday a 235 million pesos grant from Japan will be spent on coastal radars to enhance the military's capabilities in securing the country's vast coastlines. Maalala nyo sa previous vlog natin, di ba sabi ni PM Kishida, magbibigay sila ng small patrol boats at radar. To give nga di ba? To give free. Ayan na po. Grant na. Free na. Ayuda. Parang kayo, kabilang sa Porpis. Ayuda na hindi babayaran. Aid. Tulong. Hindi sinabing loan. Okay? The grant of 600 million Japanese yen. Ayun na nga po. Japanese yen, 600 million equals 235 million pesos was part of the Japanese government's Official Security Assistance. Ayan po yung OSA, no? Security sa lahat sa defense yan. Pag sinabi nyong Official Development Assistance, yun naman po yung development in terms of infrastructure, people-to-people ties, sa agriculture, any form of development, no? In terms of economic reasons, no? Pag sinabi mong security, ayan na, pang-depensa. No? Mga radars, mga modern technology ng mga patrol boats, ganyan. Baka nga pati barko, bigyan tayo, malay nyo. Sabihin, sige, bigyan namin kayo ng isang aircraft carrier. Naku, kailangan naman natin magbibili ng mga eroplano noon. Kasi sabi nung kaibigan nating si Hattori, ulit-ulitin ko sa inyo, ang capacity ng aircraft carrier in terms of, siguro, depende sa laki ha,
Meron kasi mga, yung in terms of aircraft, kaya nga tinawag na aircraft carrier eh. Di ba? Tagadala ng eroplano eh. Kayo, no? Siguro hindi bababayan ng 60 to 100. Oh, ilang ba ang ating aircraft? Di ba? Ilan ba ang mga fighter jets natin? O sige nga, Chief Browner sa Air Force, ilan ba ang ating fighter jets? Pakilista nga dyan. No? Ito po sabi, the Coastal Radar System funded through the OSA program are a vital addition to the AFP's maritime defense capabilities and will bolster our ability to monitor and protect our extensive coastline, ensuring the safety and security of our seas. He said the grant is a significant step forward in the ongoing partnership between the Philippines and Japan and will enhance Philippine maritime domain awareness capabilities. The AFP extends its gratitude to the government of Japan, who shares a common commitment towards regional peace and stability. We remain resolute in our determination to protect our maritime interests. And with the assistance of our allies, we continue to strive for peace and security in our region. Correct, tama po yan. No? Napakaganda po niyan. No? Ano kayang klaseng radar yung ibibigay sa atin? No? Sana magkaroon din tayo ng Iron Dome. Yung tulad sa Israel, yung kokontra sa mga missiles na wishing lang po yun, wishing. Hindi pa natin siguro kayang bumili. Isang baterya lang nun, ang mahal-mahal daw po. Milyon ang halaga, dolyares milyon. Wala pa naman tayong ganung kalaking pera. No? We are, kumbaga ngayon, we are accepting all donations. Di ba? And all the help we can get, and they were willing to give us without any, alam nyo na, yung string attached. Kasi itong mga ganito, tandaan nyo, aside from this, sa AFP, nagbigay ng tulong. Nagbigay din ng tulong sa PCG. Nagbigay din ng tulong sa BARM, sa tourism. Mamaya, separate vlog natin yun, no? Yung mga ginawang pagbisita ni PM Kishida, no? Alam nyo naman, we have to move forward even though nung panahon na, alam nyo na, yung nagdaang huling pandimbaang daigdig, naging kalaban natin sila, and there's so much atrocities happened back then. Ganun po talaga. The world is changing. No? In every event nagbabago, may mga dahilan. So ngayon, no, after how many years, ano na tayo? Friends na tayo. No? Kumbaga sila yung worst enemy natin ngayon naging best of friends tayo. Which is good kasi isa ring kinoconsider na superpower ang Japan. Okay na kailangan natin ng aid, ng tulong nila. Allies natin sila, di ba? At maganda naman ang relationship natin ngayon sa kanila. So what? Yung sa China, nagbigay ba sila ng mga ganito? Di po ba? Lagi na lang may string attached. Wala nga akong narinig na grant sa kanila Puro loan. Di ba? Meron ba silang grant na bibigyan namin kayo ng ganitong barko Hindi po bibigyan namin kayo ng radar system Wala po. Ano bang naitulong nila in terms of our defense? Wala, kasi ano nila tayong bigyan kasi parang di sila matiktikan. Di ba? Kayo nga. Sino pang hindi aayon dito? Kaya yung ating mga mambabatas, tingnan nyo, yung mga sa Congress at Senado, binigyan pa ng courtesy call. No? Si PM Fumio Kishida, bow po tayo. Pagbibigay pugay po sa ating mga kaibigang Hapones. No? Tama po ba? No? Disclaimer lang, if our Japanese friends are being offended of what I've been saying, yung thank you, I apologize. No? I hope you understand me. Pasensya na po. That's why I'm keep telling you, correct me if I'm wrong. I'm open for correction. Kung may nasasabi tayo dito yung mali, just correct me dyan sa comment section. And I am obliged to say, okay, I'm wrong. Wala pong masama yun na you admit that you are wrong to give a disclaimer. If you are really wrong, wag ka nang magmataas pa. Di ba? It doesn't hurt your yung pagkatao mo na magmalaki ka pa, mali ka na nga. Di ba? Hindi naman siguro makakababa ng pagkatao mo yung minsang tumanggap ka ng pagkakamali. Alam mo namang mali ka na.
inaano mo pa eh. 'Di ba? Ine-exemplify mo pa. Eh di lalong maraming magagalit sa iyo. Kung mali, mag-apologize, 'di ba? Hindi naman siguro nakakababa ng pagkatao 'yun na alam mo namang ikaw ay nagkamali. At sa mata ng maraming tao, ikaw ay mali. Why not? 'Di ba? Kung ano, ganun talaga eh. Tayo kay Tokis, kung alam kong mali po ako, mag-apologize ako. Pero kung mali kayo, yari kayo sa akin. Kalampagin ko talaga kayo, 'di ba? So yan po no mga kababayan, diyan po. Wag na nating dagdagan ito kasi at least kahit papano dinibunk na po yung misinformation. You cannot say disinformation. Pero sa akin sa akin ding opinion, may disinformation part eh. Sa ano po sa credibility ni AFP Chief of Staff Browner. So hopefully no, next time kayong mga reporters na nagre-report ng ganito, no? Mag-ano naman kayo, mag-filter naman kayo. Alam nyo naman, sinusubaybayan pa rin kayo ng mga tao. Binabasa ang mga binabalita nyo. Huwag kayong ito, you assailed, fear. No, nagkakalat po kayo ng takot sa mga tao, sa mga sibilyan. Alam nyo naman ang horrors ng kudita. Ilang kudita nang naabutan natin. Di po ba? Yan na, ano pa yung bibig ko sa inyo eh. Nagbabalat pa yung lips ko sa inyong kissable eh. Kaya naman talaga, ginagalit ako ng mga media na ito eh. So next time, be a responsible journalist o be a responsible media outlet. Di po ba? At kayo din mga vloggers, mga influencers, huwag ka agad breaking news para lang makakuha kayo ng views. Yun lang po yung advice ko. Kasi ako po hindi ganun eh. Antayin ko muna ang veracity niyan. Kung magtatagal yan, walang magdidibang na ganyan. Sabi ko, legit ito. Di po ba? Tingnan nyo, dinibang kaagad nila. Wala pang ilang oras yan. Dinibang na kaagad. So, ang punto natin dito, be responsible. Kasi, ang mga tao, magre-react sa lahat ng mababasa nila. At mapapakinggan nila. At makikita nila. The perception yan, sinasabi ko na sa inyo eh. O tulad nung nabasa natin, uy, may ano ng kudita. Paano pag binalita yan? Pagdating doon sa huling pinagsabihan ng balita, ay kudita na? Di ba ganun? Yung bagay, yung original, na twist na eh. Hanggang sa marinig doon, uy, nagsisimula na, tago na tayo. Magiging drastic na action nila. Di ba? Buti na lang, dinibang ka agad ng AFP. Ha? Kaya be responsible naman sa iba, no? Huwag lang yung for the views para maka-garner kayo ng 1 million views or what. Kay antay din, di baling mahuli. Basta, legit. Totoo ang binabalita nyo at kinokomentuhan ninyo. Hindi naman sa nagmamagaling po ako, no? Yun lang po yung advice ko. Kung iti-take nyo to your heart, then so be it. God bless you. Pag hindi naman, may your God bless you. Pasensya naman po, gino-joke ko lang kayo. Pero in seriousness, no? Kudos po sa ating AFP, sa ating kapulisan, sa ating NSA, kay NSA Eduardo Anyo, no? At least dinibunk nyo po ang misinformation. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.